Alam mo, hindi ata tama yung sinabi ni Defense Secretary Gibo, ang aking matalik na kaibigan, na para bagang kapag hindi sumasang-ayon dun sa kanilang punto de vista pagdating sa China, ay hindi na nagmamahal sa bayan. In fact, ang tawag pa nga niya, para mga traidor na nagiging maka-China. Pinasaringan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga Pilipinong ipinagtatanggol pa ang China sa mga agresibong hakbang nito laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa post sa social media, sinabi ni Tariela na pagtataksil ito sa bansa kahit ano pa man ang pananaw nila sa politika. Hindi raw dahilan ng freedom of speech para maging tagapagsalita ng China sa mga issue sa West Philippine Sea. Dapat din anyang magkaisa at manindigan ang bawat Pilipino para protektahan ang interes ng bansa dahil ang yaman ng West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Nagbabala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umano'y sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng Foreign Ministry ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, ibang usapin na aniya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan rin mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa may West Philippine Sea kamakailan. Sir, good afternoon. Ang tanong ko po is, bukod po sa paghahain ng diplomatic protest, ay magsasampa po rin ba tayo ng kaso sa United Nations General Assembly? Hindi ko wala po sa aming jurisdiction na pag-usapan yan. Ito lang po na nakaloob po sa aming statement ang aming maaring ihayag sa kasalukuyan. Sir, with this incident sa West Philippine Sea, panahon na ba para pagtuloyin na natin itong mga gagawing development sa ating Pag-asa Island? Magiging operational matter nga lahat itong mga katanungan po nila. Hinihimok na lang po namin na ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang upang isigurado o isecure ang territorial integrity at sovereignty ng ating republika. At kaya po ibinabuti ng ating pamahalaan sa liderato po ng ating Pangulo na maghayag ngayong araw na ito upang sa ganon hindi na po kumalat ang fake news at anumang mga espekulasyon. Wala po tayong pwedeng gawing espekulasyon kung anong mga susunod na hakbangin dahil wala pa po kaming hinahayag. Kaya maniwala na lang po sa ating gobyerno, wag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo'y magkawatak-watak o magkadebate ng malaki sa mga issue na ganito. Dahil sa oras po na ito, kailangan po ng pagkakaisa na ating bansa. Sir, last na po, ano po ang magiging decisive action po ng Philippine government dito sa ginawa ng China? Operational matter po yan sa inulit-ulit ko. Ngayon po, kailangan kundinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit na anong norm ng international law, kahit saan libro hanapin. We have time for one last question. It's Harley Valbuena, DZME. Natanong na rin po yung question ko, pero I'll just ask another question. Sir, bukod po doon sa utos sa PCG to investigate the matter, meron pa po bang ibang directive si Pangulo doon po sa command conference kanina? Yung tatlo pong sinabi natin, ang pagkundina, to take it seriously. Naturally, the government is working behind it, but it's not working behind it, but the government's working very hard in its
constitutionally mandated task to secure the territorial integrity and sovereignty of the Republic of the Philippines. Although we will not discuss operational matters, our diplomatic authorities, the DFA, has summoned Ambassador Huang Xilian not only to give a protest but to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. And lastly, the Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with Philippine law. Other matters are purely operational. At uulitin ko po, magkaisa po tayo bilang isang bansa and hikayatin po natin ang buong mundo na kondinahin ang paglalabag at pang-aabuso sa international law at sa paghihikayat na magising ang ating mga kababayan na kung tunay na peaceful ang hangarin ng China, hindi maglalabag na ganito. Hindi maglilinlang na ganito ang China sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Sir, how did the President took this incident po? Kumbaga, ano yung mood The or reaction President niya? is taking this very seriously. And the President is, that's it. He's taking this very, very seriously, so much so that he called the Special Command Conference this morning. And if you will read the statement, the highest levels of government are giving serious weight to this incident, given the false narrative of China, given the more egregious and aggressive behavior that they display, and given that we cannot take this or tolerate this kind of action or take it lightly, or neither take it lightly nor tolerate it. So we still have room for one more question from from Ella Hermonio of Nikkei. Good afternoon, sirs. Regarding the probe on the incident, do you have a timeline on when do you project the results will be out? And of course, in a few weeks' time, there will be another RORE mission. So, what measures are you taking or will you take to hopefully avoid this incident? Because of course, after this, on the second question, that's an operational matter which I will not discuss. On the first part of the question, I'll allow Admiral Gavan to respond because there are established procedures for that. Alam mo, hindi ata tama yung sinabi ni Defense Secretary Gibong, aking matalik na kaibigan, na para bagang kapag hindi sumasang-ayon dun sa kanilang punto de vista pagdating sa China, ay hindi na nagmamahal sa bayan. In fact, ang tawag pa nga niya, para mga traidor na nagiging maka-China. Well, una-una, sino kaya ang tinutukoy ni Secretary Gibo? No? At pangalawa, kailan pa naging kasalanan sa demokrasya na magkaroon ng kakaiba o kaibang pananaw? Alam mo, sa demokrasya, importante talaga ang malayang pananalita. Kaya nga, yan po isang karapatan na nakaukit sa Bill of Rights ng ating saligang batas. Bakit? Dahil lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. At walang isang tao ang merong manupuliya para makaroon ng solusyon. Kaya nga ang sabi ng hukuman, no, ang totoo talagang batayan ng katotohanan ay yung pagtanggap ng isang ideya sa malayang merkado ng idea. So kinakailangan pausbungin lahat ng mga idea dyan. Let a million flowers bloom, let a million thoughts bloom dahil tayo po ay naghahanap ng solusyon. Now, ang solusyon siguro ni Secretary Gibo at ng ibang mga advisors ni Presidente, ay talagang himukin natin ang mga Pilipino na magalit sa China. Pero ano pong alternatibo? Ang alternatibo naman po, meron naman pong solusyon. Diplomasya. Gamitin yung bihasang sugo natin na si Jaime Flor Cruz na tinalagang president ng ating presidente bilang sugo sa China dahil siya po ay 4 na dekada ng batikang mamamahayag at kilala ang lahat ng tao sa China. Kesa naman kung sino-sino pinakikinggan dito. Sino ba mga pinakikinggan? At tingnan natin kung naintindihan nila ang pag-iisip ng China.
Foreign Affairs Secretary Manalo. I'm sorry po, he's a career diplomat, but he's not a China specialist. Kailangan po talaga natin dito, China specialist, na malaman natin kung paano mag-isip at paano gumawa ng polisiya ang China. Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, siya po ay PR practitioner. At alam naman po natin na matagal na niyang kliyente yung mga Amerikano. So talagang isusulong niya ang interes ng mga Amerikano dahil yung siya ay PR practitioner. Talaga naman pong sinusulong niya ang interes ng mga Amerikano. Martin Romualdez, hindi rin po yan China specialist, okay? Siya po ay pinsan ni Ambassador Romualdez at talaga namang ang magpipinsa, nagtutulungan, isulong dahil sila po ang nakakabulong ngayon sa tenga ng presidente. Gibo Teodoro, number 1 nga po yan sa bar, pero wala pong kinalaman yan sa sinology, wala pong kinalaman yan sa China studies, no? Hindi ko po sinasabi ako bihasa, pero ang tunay na bihasa si Ambassador Jaime Flor Cruz. Kaya nga po nung nasira nating ambassador na gaya ni Jaime Flor Cruz na isang batikang mamamahayag din ay pinakinggan ni Presidente Duterte, nabawasan po talaga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at China. Sige, itrato natin kalaban ng China. Ano nangyari? Tayo po ngayon ang pinakamaliit na mga nakukuhang kapital galing sa China. Ang Vietnam po, maingay. Pero alam nila kung paano mag-isip ang mga Chino. Kaya, miski maingay sila pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo, napakalaki pa rin ng kanilang in-invest. Siguro sa susunod na programa, isa-isahin natin kung magkano nakukuha ng Vietnam, magkano nakukuha ng Malaysia, magkano nakukuha ng Indonesia, at makikita nyo, katiting lang ang nakukuha ng Pilipinas. Bakit? Kasi basta tinuturing nga natin kaibigan, ang mga Amerikano, ano ba nakita natin ngayon sa kanila? Ayan, nagbanggaan. Anong ginawa ng mga Amerikano? May ginawa ba sila? Yung mga akalain nila, nasasaklolo si Uncle Sam pagkaroon ng sigalot sa Pilipinas, ano pong ginawa na naman ng mga Amerikano ngayon nagbanggaan? Meron ba? Wala naman po di ba nga nawala sa atin ang Boro? Dahil naroon na nga tayo sa Boro, pinaalis pa tayo. Nino, hindi po ng mga Chino, mga Amerikano mismo. Kailan ba tayo matututo ng kasaysayan? Ang kasaysayan po, ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon tayo ng napakalapit na relasyon sa China ay hindi po naging mabuti sa ating bayan. Ito po ang pinakamadugong digmaan at ito pong digmaan na talaga naman pong initsipwera ang batas na umiira sa digmaan dahil lahat po ng gumagalaw na bagay, pati aso, pati pusa, isinabing patayin ng mga Amerikano. Yan po ang gera ng Philippine-American War. Diyan po nila sinimulan ang water treatment na pahihigain ka, lalagyan ka ng panyo sa bibig at bubuhusan ng tubig para ma-simulate kung paano ka nalulunod as a form of torture. Made in the Philippines by the Americans po ang waterboarding. Huwag natin kalimutan yan. Ngayon, meron bang ganyan tayong kasaysayan sa China? Ang kasaysayan ng China, nung bumisita doon ng isang namumuno ng sulu at namatay doon, binigyan ng state funeral. Napakatagal na nating nakikipagkalakalan sa China at yan po ang ating interes. Dahil ang interes natin, hindi po gera, kung hindi mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino, yan po dapat ang pulisiya ng bansang Pilipinas. Saan ang makakabuti? Saan makakataas ang antas ng kabuhayan? At huwag niyo pong sabihin na kapag sinabi natin na ayaw namin ng gera, gusto namin makipagkaibigan, lalong-lalo na sa kapitbahay, na pangalawang pinakamayaman na bansang sa daigdig, ay kayo'y traidor. Huwag naman po. Sa demokrasya, yan po ang talagang iniiwasan. Yung filosofiya at pag-iisip na tanging ilan lang ang merong monopolya sa solusyon sa mga problema natin. Yan tuloy. Secretary Gibo, winakwakan ka na usto ni SAS. Opo. Ano yung sabi nila? Publicly hating China, privately making billions out of China. Huwag naman kasi na babansagan natin, ang kinakailangan natin, debate. Makipagdebate tayo. Huwag tayong slogan. Ako, umalis ako dyan sa kaliwa dahil wala naman silang pagdebate. Palagi na lang, ibagsak. Tatanong mo bakit? Ibagsak. Ngayon, ang gusto nilang slogan, hate China, hate China. Diba yan ang katotohanan? Debate. Anong pinakamabuting solusyon sa problema? Hindi lang po kayo ang may solusyon. Diba? Nakita naman natin yan Anong solusyon sa kasaysayan? Nung inaway natin ng China, anong nangyari sa atin? Pinagbawal ang pagpasok ng ating prutas. Sino ang nagdusa? Hindi naman yung mga sumisigaw na mga opisyales na merong mga
mga tinatanggap na perang gobyerno na hindi liniliquidate at sinicertify lang? Yung mga magsasaka na hindi tuloy nakapag-export ng kanilang tanim doon sa China. Sa totoo lang po ang buong mundo ngayon nakikinabang na sa China, lalong-lalo na dyan sa kanyang Belt and Road Initiatives. Pero tayo, dahil inaaway natin ng China, ayun po, ang mga funding na infrastructure project naaantala. Bakit naman kasi magbibigay ng pondo ang China sa isang bansa na tinatrato siyang kalaban? Kailan pa po tayo nagkaroon ng kalaban sa ating kasaysayan? Hindi po yung kabahagi ng anyo ng Pilipino nagkakaroon ng kaaway, lalong-lalo na kung siya ay higanting kapitbahay. Ulitin ko po sa Pilipino, importante ang samahan sa kapitbahay. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. So yan lang po ating sinasabi. Wag naman pong nagbabansag ng traidor dahil talaga naman pong lahat ay importanteng mapakinggan dito sa issue nito. Dahil pag nagputukan po ng gera, ang mamamatay, mahirap na Pilipino, hindi naman po yung mga Pilipinong naka-Forbes mark nakatira. Di ba po? Yung mga nakatira sa Tondo, yung mga nakatira sa Caloocan, na mga dahil wala na pong makain, sumapi po sa Philippine Coast Guard at sumapi po sa Philippine Marines. Sila po ang mamamatay kung magpuputukan. At para po sila mamamatay, ang mamatay ng dahil sa shawl. Well, tama po itong sinasabi ngayon. Lalong-lalo na ng aking kaibigan na si dating Solicitor General Francis Ardaleza, siguro mag-explore tayo ng bagong kaso. Wala po akong duda. Pagdating sa kaso, sa pagdanyos ng kalikasan, mananalo po tayo. Pero ano pong mahihita natin kung manalo tayo? Tandaan niyo po, bagamat ako mismo ang nagsabi na yung pangyayari sa Scarborough Shoal ay dapat talagang i-arbitrate. At nanaig naman ako dahil yung isa po dyan, ang pangalan ay Justice Carpio, ang gusto naman niya, conciliation. Ang conciliation, wala po yung solusyon. Kapag di nagkasundo, walang mangyari. Ako sabi ko, arbitration. Sa mga lectures ko po sa mga abogado, malinaw po yung sinabi ko. Nagsulat pa ako dyan sa Philippine Daily Inquirer. Ay, naku, nabanggit ko tuloy. Kung bakit dapat ituloy ang arbitration, no? O nanalo nga po tayo. Tama po, nagkaroon ng klarifikasyon ang mga pinag-aawayang issue pero hindi po nagkaroon ng ruling kung sino ang may-ari ng mga isla dahil nga po ang jurisdiksyon ng Tribunal for the Sea ay karagatan lang. So yung pinaplano nilang bagong kaso, ganyan na naman. Binding arbitration, International Tribunal for the Law of the Sea, mananalo tayo. Pero, anong makakamit natin kung manalo tayo? Ang nangyari, nung tayo po ay nagsulong ng arbitration, nung kauna-unang pagkakataon, nagtayo ng base militar ang China sa 3 isla na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. So, bagamat ang international law po at batas ay importante sa relasyon ng mga bansa, hindi po dapat ginagamit ang demandahan bilang instrumento ng diplomasya kasi kapag nagdemandahan po yan, adversarial, hindi po yan tatanggapin na mabuti ng kabilang panig. Nanalo nga po tayo, ano nahitaan natin? Wala po kasing pulis ang international law. Wala pong sheriff na mag-i-enforce. Kapag hindi pumayag na ma-enforce ng kalaban natin ang desisyon, wala rin tayong mahihita. Although, ang paniwala ko naman, mayroong mga aspeto ng decision na rin nirespeto ng China, lalong-lalo na yung pangingisda ng aking mga kliyente dyan sa Boro. Bago pa po maging fashionable na tirahin ang China, tinira na po natin ang China dahil nga doon sa kanilang pagkakait na magkaroon ng hanap buhay ang mga mangingisda ng Boro dyan sa Masinloc. Pero nagbago na po ang equation dahil nanalo na nga po tayo sa arbitration. Kahit anong sabihin ng China, hindi niya tinatanggap yan, walang legal na basihan ang 9 dash lines at yan po ang pinaka-importanting panalo natin. Pero yung agawan ng isla, patuloy pa rin.